Tanggal ka na! Dalawang salita lamang iyon, ngunit para kay Elias, tila gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang bawat tunog sa paligid, ang mahinang ugong ng aircon, ang pag-type sa keyboard sa labas ng salaming pader ng opisina, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Hindi siya makahinga. Sa kanyang harapan, nakatayo si Mr. Ricardo Vergara, ang CEO ng pinapangarap niyang kumpanya. Matikas ang tindig nito sa suot na mamahaling suit, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng anumang emosyon. Si Luna, ang anak niya. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elias. Ang nakangiting mukha ni Luna kaninang umaga, ang mahigpit na yakap nito bago siya umalis. Ang pangako niya. Flashback sa umaga. Tay, sigurado po ba kayo na matatanggap na kayo ngayon? Tanong ni Luna habang isinusubo ang huling piraso ng sinangag. Ang mga mata ng 8 taong gulang na bata ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Elias ang maliit na kamay ng anak. Oo anak, first day ko na ngayon. Sabi ko naman sa'yo, ito na ang simula. Simula po ng ano tay? Ngumiti si Elias. Isang ngangiting pilit na tinatago ang lahat ng kanyang pangamba. Simula ng bago nating buhay, hindi mo na kailangang mag-alala kung may pambayad ba tayo sa upa o kung may ulam ba tayo bukas. Makakabili na tayo ng bago mong sapatos, hindi na yung butas. Niyakap siya ni Luna ng mahigpit. Ang galing-galing niyo po talaga, tay. I love you po. I love you too, anak. Tandaan mo, lahat ng ito para sa'yo. Iyon ang pangakong daladala niya. Ang pangakong ngayon ay nagkawatak-watak sa sahig ng marangyang opisinang ito. Pero sir, nagsimulang muli si Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. May nangyari po kasi sa daan. May naaksidente. Hindi ako interesado sa mga palusot mo. Putol ni Mr. Vergara. Ang boses ay kasing talim ng patalim. Ang patakaran ng kumpanyang ito ay simple. Punctuality is non-negotiable. Kung sa unang araw mo pa lang ay hindi mo na kayang sundin ang pinakasimpleng patakaran, anong kasiguraduhan ko na magiging epektibo kang empleyado? Bumalik sa isip ni Elias ang nangyari kanina. Ang pagmamadali niya sa pagsakay ng jeep. Ang kaba at excitement na sabay niyang nararamdaman. Ang suot niyang polo na ilang beses niyang pinlantsa kagabi. Ang nag-iisa niyang disenteng damit para sa okasyong ito. Nasa kahabaan na siya ng Ayala Avenue nang biglang may umalingaw-ngaw na malakas na pagpreno, sinundan ng isang nakakabinging kalabog. Huminto ang trapiko. Sa di kalayuan, isang motorsiklo ang nakahandusay sa kalsada. Sa tabi nito, isang matandang babae ang nakaupo sa semento, hawak ang kanyang binti. Kumalat ang mga pinamili niyang gulay at prutas sa paligid. Nagkatinginan ang mga tao. May mga naglabas ng cellphone para kumuha ng video. May mga bumusina dahil sa abala. Ngunit walang lumalapit. Tumingin si Elias sa kanyang relo. 10 minuto na lang. Magsisimula na ang orientation niya. Kung hindi siya kikilos, makakarating siya sa tamang oras. Ito ang pinakamalaking oportunidad ng buhay niya. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng matanda, ang dugo na unti-unting dumadaloy mula sa sugat nito, hindi niya kayang talikuran ito. Mabilis siyang bumaba ng jeep. Lola, okay lang po kayo? Tanong niya. Hinuhubad ang kanyang Amerikana, ang nag-iisa niyang Amerikana na hiniram pa niya sa kanyang kumpare. Ang binti ko, iho. Ang sakit, daing ng matanda. Walang pag-aalinlangan, ipinulupot ni Elias ang kanyang Amerikana sa sugat ng matanda para tumigil ang pagdurugo. Hindi niya inalintana ang pagmantsa ng dugo sa hiram na damit. Ang mahalaga ay ang matulungan ang nasa panganib. Tinawag niya ang atensyon ng isang traffic enforcer at sinigurong may paparating na ambulansya bago siya tumakbo, habol ang kanyang hininga, patungo sa Vergara Tower. Huli na ang lahat. Sir, Ricardo, pakiusap ni Elias.
Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay kumakapit. Nagmakaawa po ako. Kailangan ko po ng trabahong ito para po sa anak ko. Tumingin sa kanya si Mr. Vergara at sa isang saglit, inakala ni Elias na nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Ang personal mong buhay ay walang kinalaman sa kumpanyang ito. Malamig na sabi ng CEO. Tinalikuran na siya nito at humarap sa malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Maari ka nang umalis. Yun na iyon. Ang pinal na hatol. Tuliro si Elias na lumabas ng opisina. Ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng ibang empleyado. Ang mga bulungan. Inabot sa kanya ng isang babae mula sa HR ang isang folder. Ang termination papers niya. Nang makalabas siya sa naglalakihang pinto ng Vergara Tower, parang sinampal siya ng ingay at init ng Maynila. Ang mga sasakyang nagdaraan, ang mga taong naglalakad, lahat sila ay may patutunguhan. Lahat sila ay may layunin. Siya na lang ang wala. Naupo siya sa isang bangko sa di kalayuang parke. Hawak ang folder na sumisimbolo sa kanyang kabiguan. Paano niya sasabihin kay Luna? Paano niya haharapin ang anak niya at sasabihing ang pangako ng bagong buhay ay napako sa unang araw pa lang? Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Kasabay noon, nagring ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang unknown number ang tumatawag. Sino naman kaya ito? Wala siyang lakas para makipag-usap kahit kanino. Ngunit patuloy ito sa pagring. Nagdadalawang isip siya. Ngunit sa huli, pinindot niya ang answer button. Dahan-dahan niyang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Sabi niya. Ang boses ay paos at basag. Pinanood ni Ricardo Vergara mula sa kanyang bintana sa ika-50 palapag ang paglabas ni Elias sa gusali. Isang maliit na tuldok lamang ito sa karamihan ng mga taong naglalakad sa ibaba. Isang aninong nilamon ng syudad. Isinara niya ang blinds. Tapos na ang issue. Bumalik siya sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Naramdaman niya ang isang pamilyar na klase ng kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang desisyong ginawa ng mabilis, walang emosyon, at may katiyakan. Ganoon ang turo sa kanya. Ganoon ang batas sa mundong kanyang ginagalawan. Ang awa ay isang kahinaan. Ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay isang imbitasyon sa kapahamakan. Isang maikling alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang multo mula sa nakaraan. 16 na taong gulang si Ricardo noon. Naabutan niya ang kanyang ama, si Don Ignacio Vergara, na nakaupo sa dilim sa kanilang library. Ang karaniwang masigla at malakas na haligi ng kanilang pamilya ay mukhang matanda, talunan. Sa lamesa nito ay nakakalat ang mga papeles. Anong nangyari pa? Tanong ng batang Ricardo. Tumingin sa kanya si Don Ignacio. Ang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Si Mang Tomas, ang kumpare ko, ang taong tinuring kong kapatid. Ninakawan niya tayo, anak. Si Mang Tomas, ang pinagkakatiwalaang finance manager na tinulungan ng kanyang ama mula sa wala. Pinag-aral ang mga anak nito, ipinagamot ang asawa nito, at ito ang naging sukli. Makalipas ang 1 linggo, inatake sa puso si Don Ignacio. Hindi na ito muling nakabangon. Iyon ang araw na namatay, hindi lang ang kanyang ama, kundi pati na rin ang paniniwala ni Ricardo sa kabutihan ng tao. Ipinangako niya sa sarili niya. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya magtitiwala. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Pamumunuan niya ang Vergara Corporation gamit ang utak, hindi ang puso. At sa loob ng 10 taon, iyon ang ginawa niya. Pinalago niya ang kumpanya ng higit pa sa mga pangarap ng kanyang ama. Ngunit ang kapalit nito ay isang pusong nababalutan ng yelo. Brilliant move, sir. Napalingon si Ricardo.
Nakatayo sa may pinto si Mateo, ang kanyang Vice President for Operations. May hawak na 2 tasa ng kape. Ang pagtanggal sa lalaking iyon ay nagpapakita na seryoso tayo sa disiplina. It sends a strong message to everyone. Inabot ni Mateo ang 1 tasa kay Ricardo. Exactly, sagot ni Ricardo. Sumisimsim sa mainit na kape. We can't afford loose ends. We can't afford liabilities. Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tama po kayo, sir. Walang puwang ang sentimentality sa negosyo. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ni Ricardo. Walang katok, walang paalam. Isang babae lamang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Ang kanyang ina, si Doña Mercedes Vergara. Ricardo! Ang matinis na tawag nito, kitang-kita sa mukha ng ginang galit. Ang isang braso nito ay nakasling at meron itong benda sa noo. Agad na napatayo si Ricardo. Ma, anong nangyari sa inyo? Are you okay? Huwag mo akong tanungin kung okay ako. Sigaw ni Mercedes, hindi pinapansin ang pag-aalala ng anak. Ang tanungin mo ay ang sarili mo, Ricardo. Ano ang ginawa mo? Nagkatinginan si Ricardo at Mateo. Ma, I don't understand. Anong pinagsasabi ninyo? Ang lalaking nagligtas sa akin. Ang mabuting taong tumulong sa akin nung naaksidente ako kaninang umaga. Alam mo ba kung sino siya? Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Ricardo. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Isa siyang aplikante dito, Ricardo. Nagmamadali siyang pumunta dito para sa unang araw niya sana sa trabaho. At dahil tinulungan niya ako, na-late siya. At anong ginawa mo? Tinanggal mo siya. Ang bawat salita ni Mercedes ay parang sampal sa mukha ni Ricardo. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay nakayuko at nagkukunwaring may inaayos na papeles. Ma, it was a business decision. Business decision? Tumawa si Mercedes ng walang galak. Ricardo, nakikinig ka ba sa sarili mo? Isang buhay ang maaaring nawala kanina kung hindi dahil sa kanya. Ginamit niya ang sarili niyang damit para pigilan ang pagdurugo ng sugat ko habang ang ibang tao ay nagmamasid lang. At ang isinukli mo ay ang pagtataboy sa kanya na parang aso? Nasaan ang puso mo, anak? Nasaan ang mga aral na itinuro namin sa iyo ng papa mo? Ang pagbanggit sa kanyang ama ang nagpatigas sa panga ni Ricardo. Wala na dito si Papa, Ma. Malamig niyang sagot. At ang mga aral niya ang halos nagpabagsak sa kumpanyang ito. Ang pagtitiwala niya sa mga tao ang pumatay sa kanya. Natigilan si Mercedes. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng sakit. Hindi ang pagtitiwala ang pumatay sa Papa mo, Ricardo. Mahina niyang sabi. Ang pumatay sa kanya ay ang dalamhati ng isang nasirang pagkakaibigan. Pero kahit kailan, hindi niya pinagsisihan ang pagiging mabuti. Dahil alam niya, sa huli, iyon lang ang tunay na mahalaga. Huminga ng malalim si Mercedes, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Gusto kong ayusin mo ito. Hanapin mo ang lalaking yon. Bigyan mo siya ng trabaho. Ipakita mo na may natitira pang Vergara sa dugo mo, hindi lang puro korporasyon. Pagkasabi noon, tumalikod si Mercedes at naglakad palabas. Iniwan ng isang nakakabinging katahimikan. Naiwan si Ricardo na nakatayo. Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang alaala ng kanyang ama. Ang mukha ni Elias kanina. Ang desperasyon sa mga mata nito. Lumapit si Mateo. Hayaan niyo na po, sir. Emosyonal lang ang mami niyo dahil sa aksidente. Makakalimutan din na niya. Get out! Utos ni Ricardo. Hindi nakatingin kay Mateo. Sir? I said get out! Mabilis na lumabas si Mateo. Isinarado ang pinto sa likuran niya. Naiwang mag-isa si Ricardo. Lumakad siya pabalik sa bintana. Muling binuksan ang blinds. Ang syudad sa ibaba ay patuloy sa kanyang abalang pag-ikot. Walang pakialam sa gulong nangyayari sa loob niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon,
Naramdaman niyang nag-alinlangan siya sa kanyang desisyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang malamig na prinsipyo. Dinampot niya ang telepono sa kanyang mesa at idinayal ang numero ng HR department. Hanapin niyo ang contact number ng lalaking tinanggal ko kaninang umaga. Sabi niya, ang boses ay mariin at walang paligoy-ligoy. Ngayon na. Hello? Iyon lang ang salitang namutawi sa bibig ni Elias. Ngunit sapat na yon para marinig ang pagod at bigat sa kanyang boses. Isang matinis na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Good afternoon? Am I speaking with Mr. Elias Santos? Oo po, siya nga po, sagot ni Elias. Dahan-dahang umupo ng tuwid sa bangko. This is Gina from the Human Resources Department of Vergara Corporation. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Elias. Vergara Corporation, bakit sila tumatawag? Para babawiin ang kanyang huling sahod na hindi pa niya natatanggap? O para sabihing may babayaran pa siyang danyos? Bakit po? Tanong niya, handa sa anumang masamang balita. Mr. Santos, pinapatawag po kayo ni CEO Ricardo Vergara sa kanyang opisina bukas, 9 a.m. sharp. Please be on time. Diretsong sabi ng babae. Natigilan si Elias. Nagpoproseso ang kanyang utak. Pinapatawag siya ni Mr. Vergara, ang taong nagpatalsik sa kanya kanina lang. Para saan? Miss, sigurado po ba kayo? Baka po nagkamali lang kayo ng tinawagan. Ako po yung natanggal kaninang umaga. Yes, Mr. Santos, I'm sure. We are expecting you tomorrow. Pagkatapos noon, ibinaba na ng babae ang tawag. Naiwan si Elias na hawak ang cellphone, nakatitig dito na parang isang alien na bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Isang biro ba ito? O baka naman isang bitag? Baka idemanda siya ng kumpanya dahil sa kung anong dahilan na hindi niya alam. Ngunit sa gitna ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Paano kung ito na ang pangalawang pagkakataon? Kinabukasan, mas maaga pa sa 8:00 ay nasa lobby na ng Vergara Tower si Elias. Suot niya ang parehong polo, ngunit mas lukot na ito ngayon at may bahid pa rin ng alikabok mula kahapon. Hindi na niya naibalik ang hiniram na Amerikana. Nahihiya siyang ipakita ito sa kanyang kumpare na may malaking mantsa ng dugo. Pagdating niya sa ika-50 palapag, ang pamilyar na kaba ay bumalik. Ang babae sa HR, si Gina, ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may pilit na ngiti sa mga labi nito. Mr. Santos, this way please. Hinihintay na po kayo ni Sir Ricardo. Ang paglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ng CEO ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay kinakapos. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya si Mr. Vergara na nakatayo, nakatalikod sa kanya, at nakatingin sa bintana. Katulad ng posisyon nito kahapon nang siya ay paalisin. Maupo ka, sabi ni Mr. Vergara. Hindi pa rin lumilingon. Sumunod si Elias. Naupo siya sa dulo ng silya. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan ang lumipas bago humarap ang CEO. Ang mga mata nito ay ganoon pa rin kalamig, ngunit parang may kung anong nagbago. May kaunting pag-aalinlangan. Mr. Santos, simula ni Mr. Vergara, umupo ito sa kanyang silya sa likod ng malaking mesa. May pagbabago sa plano. Hindi umimik si Elias. Naghintay lang siya. The company is creating a new position. Patuloy ng CEO. Ang mga mata ay nakatutok sa mga papeles sa lamesa. Tila iniiwasan ang direktang tingin. A community engagement specialist. Ang trabaho mo ay ang mag-isip ng mga proyekto at programa para mapabuti ang morale ng mga empleyado at palakasin ang ugnayan ng kumpanya sa komunidad. Muling natigilan si Elias. Tama ba ang narinig niya?
The position is for me, sir? Nauutal niyang tanong. Oo, maikling sagot ni Ricardo. It was a directive from the board. Nakita nila ang pangangailangan para sa ganitong klase ng role. Isang kasinungalingan. Alam ni Ricardo na isa itong kasinungalingan para pagtakpan ang tunay na dahilan, para protektahan ang kanyang pride. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Tinatanggap mo ba o hindi? Tanong ni Ricardo. Ang tono ay tila naiinip na. Para kay Elias, ang alok ay parang isang panaginip, isang trabahong nakatuon sa pagtulong sa kapwa. Iyon ang bagay na likas sa kanya. Ngunit bakit? Bakit ang biglaang pagbabago ng isip? Sir, pasensya na po sa tanong. Lakas loob na sabi ni Elias. Pero bakit po? Kahapon lang po. Ang kahapon ay kahapon. Putol ni Mr. Vergara. Ang mahalaga ay ang ngayon. May desisyon ka na ba? Alam ni Elias na wala siyang karapatang magtanong pa. Alam niyang ito na ang pagkakataong hindi niya dapat palampasin. Gaano man ito kakakaiba. Para kay Luna. Opo, sir. Tinatanggap ko po. Sabi niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tumango lang si Ricardo. Pinindot niya ang isang intercom. Mateo, pumasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking kasing tikas ni Mr. Vergara. Ngumiti ito kay Elias. Elias, this is Mateo, our VP for Operations. Siya ang magiging direct supervisor mo. Sabi ni Ricardo. Inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Welcome to Vergara Corporation, Elias. Narinig ko ang tungkol sa'yo. We're glad to have you. Nagkamay sila. Ang ngiti ni Mateo ay malawak, ngunit ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Elias. May kakaibang lamig sa mga titig nito na nagbigay ng kaba kay Elias. Bilang unang task mo, sabi ni Ricardo, muling kinuha ang atensyon ni Elias. Gusto kong mag-submit ka ng isang project proposal sa Biyernes, isang bagay na magpapabago sa kultura ng kumpanyang ito. Understood? Yes, sir. Understood po. Good. You can start today. Gina will show you to your desk. Nang makalabas si Elias, kasama si Gina, naiwan sina Ricardo at Mateo sa opisina. Are you sure about this, sir? Tanong ni Mateo. Ang ngiti ay nawala na. Ang taong ito, he seems too soft. It's my mother's request. Sagot ni Ricardo. Isang pahiwatig na tapos na ang usapan. Muling ngumiti si Mateo, ngunit ngayon ay may bahid na ng panunuya. Kung ganoon, sisiguraduhin nating hindi siya magtatagal. Hindi narinig ni Ricardo ang huling sinabi ni Mateo. Ang isip niya ay nasa lalaking kalalabas lang. Isang desisyon na ginawa niya labag sa kanyang kalooban. Labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Samantala, habang iginagaya ni Gina si Elias sa kanyang maliit na cubicle, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Elias. Isang tunay na ngiti. Mayroon siyang pangalawang pagkakataon. Mayroon siyang trabaho. Ngunit paglingon niya, nakita niya si Mateo na nakatayo sa dulo ng hallway, nakamasid sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim. Mabilis na bumaling si Mateo at naglakad paalis. Habang pauwi si Elias ng hapong yun, isang text message ang natanggap niya mula kay Mateo. Patunayan mo na karapat-dapat ka sa kabutihan ni Sir Ricardo. Biglang nawala ang nangiti ni Elias. Naramdaman niya na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Dumating si Elias sa opisina kinabukasan na may bagong sigla. Ang text message ni Mateo kagabi, imbes na magdulot ng takot, ay nagsilbing hamon sa kanya. Patutunayan niya, hindi lang kay Mr. Vergara o kay Mateo, kundi sa kanyang sarili at lalo na kay Luna. Ang kanyang mesa ay nasa isang sulok ng open floor office, isang maliit na espasyo sa gitna ng dagat ng mga cubicle. Mula doon, kitang-kita niya ang dinamika ng lugar. Walang nag-uusap.
Ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na tunog ng pag-type at ang paminsan-minsang pagring ng telepono. Kahit sa pantry tuwing tanghalian, ang mga empleyado ay kumakain sa kani-kanilang mesa. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanilang computer screens. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pressure. Ito ay isang perpektong makinang tumatakbo, ngunit walang kaluluwa. Dito naisip ni Elias na magsimula. Hindi niya kailangang gumawa ng isang grandiosong proyekto. Ang kailangan niya ay isang simpleng bagay na magbubukas ng linya ng komunikasyon. Sa loob ng 2 araw, nilapitan niya ang ilang empleyado. Nagpakilala siya bilang bagong community engagement specialist. Sa simula, lahat sila ay nag-aalangan. Ang mga sagot ay maikli at formal. Tila takot na may nagmamasid. Ngunit dahil sa likas na kabaitan at sinseridad ni Elias, unti-unti silang bumibigay. Alam mo, Sir Elias, sabi ng isang babae mula sa accounting na nagngangalang Lorna, dati mayroon kaming monthly get-together. Simpleng salo-salo lang. Pero mula noong umupo si Sir Ricardo, lahat yan nawala. Ang focus na lang ay results. Takot kami magkamali, sabi naman ng isang binata mula sa IT. One strike, you're out. Ganun ang patakaran dito. Dahil sa mga narinig niya, nakabuo si Elias ng isang simpleng ideya, isang anonymous feedback box, isang kahon kung saan maaaring ihulog ng mga empleyado ang kanilang mga saloobin, suhestiyon o hinaing ng hindi natatakot na maparusahan. Mula sa mga makukuha niyang feedback, doon siya gagawa ng mas malaking plano. Iprinipresenta niya ang ideya kay Mateo. Feedback box? Tanong ni Mateo. Nakataas ang isang kilay. Isn't that a bit primitive, Elias? We have emails, we have official channels. Iba po kasi, sir, kapag anonymous, paliwanag ni Elias, mas magiging tapat po ang mga tao kung alam nilang protektado ang kanilang pagkakakilanlan. Nagkibit balikat si Mateo. Sige, kung yan ang sa tingin mo ay magpapabago sa kultura dito, let's see what happens. Sa tulong ng maintenance, nakapaglagay si Elias ng isang maliit na kahon na may sign na ang boses mo mahalaga, malapit sa pantry. Sa unang araw wala pang laman, ngunit sa ikalawang araw may iilang piraso na ng nakatuping papel. Sa ikatlong araw halos mapuno na ito. Tuwang-tuwa si Elias. Ngunit ang kanyang tuwa ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang nag-overtime si Elias para basahin ang mga feedback, narinig niya ang 2 janitor na nag-uusap sa labas ng kanyang cubicle. Narinig mo na ba yung chismis? Yung suggestion box daw. Baka na lang yan. Oo nga raw. Sabi ni Marites sa HR, si Sir Ricardo mismo ang magbabasa ng lahat ng yan. May paraan daw sila para malaman kung kaninong sulat kamay yung mga yon. Tinitiktikan daw kung sino ang mga reklamador. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Saan nanggaling ang chismis na yon? Sino ang magpapakalat ng ganoong kasinungalingan? Kinabukasan, ang feedback box ay wala ng laman. At sa buong araw ramdam ni Elias ang pag-iwas ng mga empleyado. Ang mga ngiti at pagbati na nagsisimula ng mamuo ay biglang nawala. Bumalik sila sa pagiging mga robot. Hindi pa dyan natapos. Para subukang buhayin muli ang tiwala. Nag-organisa si Elias ng isang maliit na Merienda Monday. Naglabas siya ng kaunting pera mula sa sarili niyang bulsa para bumili ng pansit at tinapay. Inanyayahan niya ang lahat na magpahinga kahit 15 na minuto lang. Ngunit 5 minuto bago ang itinakdang oras, isang email ang biglang lumabas mula sa opisina ni Mateo, naka-address sa lahat ng empleyado. Urgent, all department heads to submit their revised quarterly projections in 1 hour. All team members must be on standby for immediate revisions. Ang pantry na dapat sana ay pagdadausan ng munting salo-salo ay nanatiling walang tao. Ang pansit at tinapay na inihanda ni Elias ay nanatiling hindi nagagalaw. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng pantry, hawak ang isang paper plate
habang pinapanood ang lahat na nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang mga mesa. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na nakatingin sa kanya mula sa hallway. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Mateo ang tasa ng kape nito, isang pahiwatig na parang sinasabing, "Cheers!" Noon naintindihan ni Elias, si Mateo, siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nagpapakalat ng tsismis. Siya ang nagsabotahe ng kanyang munting proyekto. Sa pagtatapos ng linggo, ipinatawag siya ni Ricardo Vergara. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang CEO na nakaupo. Ang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Sa tabi nito ay si Mateo, na may ekspresyong puno ng pekeng pag-aalala. Ipinatawag ko si Mateo para i-assess ang performance mo this week, Elias. Sabi ni Ricardo, ang boses ay walang kabuhay-buhay. At base sa report niya at sa sarili kong obserbasyon, wala kang nagawa. Sir, may sinubukang magpaliwanag ni Elias. Isang feedback box na walang laman. Isang party na walang umattend. Pagpapatuloy ni Ricardo. Ito ba ang tinatawag mong pagbabago, Mr. Elias? Pag-aaksaya ng oras at pera ng kumpanya. Tumingin si Elias kay Mateo na umiling lang na parang sinasabing, I'm sorry I tried to defend you. Pakiramdam ni Elias ay nasusukol siya. Walang maniniwala sa kanya. Siya ang baguhan. Siya ang galing sa wala. Si Mateo ang kanang kamay ng CEO. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, sir. Pakiusap ni Elias. May iba pa po akong ideya. Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal. Ang mga matang iyon ay parang kayang basahin ang kanyang kaluluwa. One last chance, Elias. Sabi ni Ricardo. By the end of next week, I want to see a concrete result. Not just ideas, results. Or else this experiment is over. Tumango si Elias. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nang papalabas na siya ng pinto, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Anak, ang kabutihan. Laging may paraan. Huminga siya ng malalim. Hindi siya susuko. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mesa, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, Mr. Elias Santos? Sabi ng isang matamis na boses sa kabilang linya. Si Mercedes Vergara ito. I just want to personally invite you and your daughter, Luna, for dinner at my house this Saturday para makapagpasalamat ako ng maayos. Natigilan si Elias. Ang ina ng lalaking halos durugin ang kanyang pagkatao ay inaanyayahan siya sa bahay nito. Dinner? Sa bahay. Sila. Halos mailuwan ni Ricardo ang kapeng iniinom niya nang marinig ang balita mula sa kanyang ina sa telepono. Yes, Ricardo. I invited Elias and his daughter at gusto kong nandoon ka. Mariing sabi ni Doña Mercedes. Walang lugar para sa pagtanggi. Ma, ano ba ito? Some kind of a charity project? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang personalin ang lahat. I gave him a job. Isn't that enough? Pagrereklamo ni Ricardo habang minamasahe ang kanyang sentido. Hindi ito tungkol sa trabaho, Ricardo. Ito ay tungkol sa utang na loob at pagpapakita ng tamang pagkatao. Sagot ng kanyang ina. 7:00 ng gabi. Huwag kang mahuhuli. At ibinaba nito ang tawag. Napabuntong hininga si Ricardo. Wala siyang magagawa. Sa negosyo, siya ang hari. Ngunit sa bahay ang kanyang ina pa rin ang reyna. Dumating ang Sabado ng gabi. Nagsuot lang si Ricardo ng simpleng itim na polo shirt at slacks. Plano niya na manatili ng 1 oras, magpakita, kumain ng kaunti at umalis. Simple, professional, malayo sa personal. Ngunit ang lahat ng kanyang plano ay gumuho nang bumukas ang pinto. Pumasok si Elias, suot ang parehong polo na suot nito sa opisina. Ngunit halatang bagong laba at plansa. Sa tabi niya ay isang maliit na batang babae na may malalaking bilugang mata at 2 tirintas sa buhok. Si Luna. May hawak itong isang maliit na paper bag. Nahihiya nitong iniabot iyon kay Doña Mercedes. Para po sa inyo, ma'am. Leche flan po.
Si tatay po ang gumawa. Ngumiti ng malapad si Mercedes. Naku, salamat Hija. Halika, pasok kayo. Habang pinapapasok ni Mercedes ang mag-ama, naiwan si Ricardo na nakatayo sa may sala. Hindi alam kung anong gagawin. Nakita niya ang tingin ni Luna sa paligid ng kanilang mansyon, ang matataas na kisame, ang malalaking painting, ang grand piano sa sulok. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamangha, ngunit walang bakas ng inggit. Naupo sila sa hapagkainan. Ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Mercedes ang nagsisikap na magsimula ng usapan. Si Elias ay sumasagot ng magalang ngunit maikli. Si Ricardo ay tahimik lang, umiinom ng kanyang wine. Ang sarap po ng luto ninyo, ma'am, sabi ni Elias pagkatapos ng ilang subo. Naku, salamat Elias. Pero tawagin mo na lang akong Tita Mercedes. Nakangiting sabi ng ginang. Sa gitna ng pilit na usapan, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Sir? Lumingon si Ricardo. Nakatingin sa kanya si Luna. Ang mga mata ay seryoso at puno ng kuryosidad. Yes? Sagot ni Ricardo. Medyo nagulat na kinakausap siya ng bata. Sir, bakit po palagi kayong malungkot? Nabulunan si Ricardo sa kanyang wine. Maging si Elias at Mercedes ay natigilan. Luna, anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Elias sa anak. Namumula ang mukha sa hiya. Pasensya na po, Sir Ricardo. Ngunit bago pa makasagot si Ricardo, ngumiti si Mercedes at tumingin kay Luna. Alam mo, Hija, yan din ang tanong ko sa kanya araw-araw. Tumingin si Luna pabalik kay Ricardo. Hindi natatakot sa reaksyon nito. Kasi po, yung tatay ko, kahit po mahirap lang kami, palagi po siyang nakangiti. Lalo na po kapag naaalala niya si nanay. Biglang naging seryoso ang usapan. Nakita ni Ricardo ang biglaang paglungkot sa mga mata ni Elias. Naaalala mo pa ba ang nanay mo, Luna? Malumanay na tanong ni Mercedes. Umiling si Luna. Hindi na po masyado, sabi po ni tatay. Nagkasakit po siya. Pero sabi niya, nasa langit na daw po si nanay at masaya na siya doon. Kaya dapat daw po, maging masaya na rin kami para sa kanya. May kung anong kumurot sa puso ni Ricardo. Isang pamilyar na sakit. Naalala niya ang sarili niyang ama. Ang sarili niyang pangungulila. Ang asawa ko. Nagsimulang magkwento si Elias. Ang boses ay mahina. Siya ang liwanag ng bahay namin. Kahit sa pinakamadilim na araw, kaya niyang magpatawa. Noong nagkasakit siya, ipinagbili namin ang lahat ng ari-arian namin para sa gamutan niya. Pero hindi pa rin sapat. Bago siya nawala ang sabi niya sa akin, huwag mong hayaang lamunin ng lungkot ang buhay ninyo ni Luna. I-enjoy niyo ang bawat araw. Kaya iyon po ang sinusubukan kong gawin. Tumingin si Elias kay Ricardo. Kaya po ako nagsisikap, sir, para matupad ang pangako ko sa kanya at para sa kinabukasan ni Luna. Walang masabi si Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Elias hindi bilang isang empleyado, hindi bilang isang problema, kundi bilang isang tao. Isang amang nagmamahal, isang asawang nangungulila, katulad niya. Ang hapunan ay nagpatuloy, ngunit ngayon, ang katahimikan ay napalitan na ng mga kwento. Nagkwento si Luna tungkol sa kanyang mga pangarap na maging isang guro. Nagkwento si Elias tungkol sa kanilang simpleng buhay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nahanap ni Ricardo ang sarili niya na nakikinig. Nakikinig talaga. Nang matapos ang gabi at nagpaalam na ang mag-ama, inihatid sila ni Ricardo at ng kanyang ina sa pinto. Salamat po ulit, Tita Mercedes, Sir Ricardo, sabi ni Elias. Salamat po sa masarap na dinner. Masayang sabi ni Luna. Kumakaway. Pinanood ni Ricardo ang pag-alis ng dalawa hanggang sa mawala ang mga ito sa kanto. Nang pumasok sila pabalik sa loob, tumingin sa kanya si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay malambot. Nakikita mo na ba, anak? Mahina niyang tanong. Ang kabutihan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Hindi sumagot si Ricardo.
Pumasok siya sa kanyang library, ang lugar kung saan niya huling nakitang buhay ang kanyang ama. Kinuha niya ang isang naka-frame na litrato nila ng kanyang ama. Noong mga panahong puno pa ng tawa at pag-asa ang kanilang buhay. Hinaplos niya ang salamin, isang pader na yelo na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Ngayong gabi, dahil sa isang simpleng hapunan kasama ang isang ama at ang kanyang anak, naramdaman niya ang unang pagbitak. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong katakutan o tanggapin. Mula sa bintana ng kanyang condo unit sa itaas na palapag, tanaw ni Mateo ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang Vergara Tower, ang pinakamataas na gusali sa lahat, ay tila isang tore ng kapangyarihan sa gitna ng gabi. At siya, si Mateo, ay isa sa mga prinsipe sa toreng iyon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, nararamdaman niya na ang kanyang posisyon ay nanganganib. Hindi dahil sa numero. Ang mga numero ng kumpanya ay maganda. Siya mismo ang sumisigurado niyan. Ang panganib ay nagmumula sa isang bagay na hindi nasusukat ng pera o performance charts. Nagmumula ito sa isang hamak na empleyadong nagngangalang Elias. Noong Lunes, pagkatapos ng weekend, napansin agad ni Mateo ang pagbabago kay Ricardo. May kaunting liwanag sa mga mata nito. Ngumiti ito ng isang beses sa isang meeting. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit tunay na ngiti. At kaninang umaga lang, narinig niya si Ricardo na kausap ang kanyang ina sa telepono. Ang boses ay mas malambot. Hindi kasing tigas ng dati. Alam ni Mateo kung ano ang dahilan. Ang hapunan. Ang pesteng hapunan na yon. Dinampot niya ang isang baso ng whiskey at ininom ito ng isang lagok. Ang apoy ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng takot at galit sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang masira ang lahat. Hindi ngayon. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang imahe na pilit niyang kinakalimutan, ngunit laging nagpaparamdam. 10 taong gulang siya noon. Gabi. Umiiyak ang kanyang ina sa sala. Ang kanyang ama, isang dating iginagalang na accountant, ay nakaupo sa isang sulok. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tinanggal ito sa trabaho. Inakusahan ng pandaraya. Pero tinulungan lang kita, itay, sabi ng batang Mateo. Hindi naiintindihan. Iyon na nga ang mali, anak. Humagulgol ang kanyang ama. Masyado akong naging mabuti. Nagtiwala ako at sinira nila ako. Ang pamilyang sumira sa kanila ay ang mga Vergara. Ang amo ng kanyang ama, si Don Ignacio Vergara, na matapos tulungan ay siya pa ring nagdiin dito nang pumutok ang iskandalo na mismong ang kumpare nitong si Mang Tomas ang may kagagawan. Sila ang naging scapegoat, ang tupa na isinakripisyo para maprotektahan ang pangalan ng kumpanya. Mula noon, isinumpa ni Mateo ang kanyang sarili. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Gagamitin niya ang sistema. Aakyatin niya ang hagdan ng korporasyon kahit sino pa ang kanyang matapakan. At darating ang araw, siya ang kokontrol sa lahat. Nagpalit siya ng apelyido, ginamit ang apelyido ng kanyang ina sa pagkadalaga para itago ang kanyang nakaraan. Nag-aral siya ng mabuti, nagtrabaho siya ng doble. Ipinakita niya kay Ricardo Vergara na siya ay kasing talino, kasing tigas, at kasing walang puso nito. At nagtagumpay siya. Nakuha niya ang tiwala ni Ricardo. Siya ang naging kanang kamay nito. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nanganganib dahil kay Elias. Nakikita ni Mateo sa katauhan ni Elias ang kahinaan ng kanyang ama. Ang kabutihan na yon, ang pagtitiwala na yon, iyon ang lason na unti-unting pumapatay sa matigas na paninindigan ni Ricardo. Kapag lumambot si Ricardo, kapag nagsimula itong mag-isip gamit ang puso, magiging vulnerable ang kumpanya at mas malala pa, baka magsimula itong maghalungkat sa nakaraan. Baka matuklasan nito ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya iyon papayagan.
Kailangan niyang tanggalin si Elias. Ngunit hindi sapat ang simpleng sabote. Kailangan niya ng isang bagay na dudurog dito ng tuluyan. Isang bagay na hindi lang magpapatalsik kay Elias, kundi magpapatunay din kay Ricardo na ang kanyang orihinal na paniniwala ay tama. Ang pagtitiwala ay katangahan. Umupo si Mateo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang mga files tungkol sa pinakabagong proyekto ni Elias. Isang maliit na fundraising drive para makalikom ng pondo para sa isang scholarship program para sa mga anak ng rank and file employees. Isang proyektong puno ng kabutihan. Perpekto. Ang kabutihan mismo ni Elias ang gagamitin niyang panira dito. Nagsimula siyang mag-type. Gumawa siya ng pekeng email trail. Nag-edit siya ng mga bank statements. Gumawa siya ng isang kwento. Isang kwento kung saan si Elias, ang mabuting ama, ay desperado para sa pera, kaya't napilitan itong kumuha ng kaunti mula sa donasyon. Isang kwento na kapani-paniwala dahil ito ay tumatama sa kahinaan ng tao. Habang ginagawa niya ang kanyang plano, tumingin siya sa salamin sa kanyang dingding. Ang nakita niya ay hindi ang mukha ng isang halimaw, kundi ang mukha ng isang taong nakikipaglaban para mabuhay. Isang taong gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang pinaghirapan. Hindi ko hahayaang sirain ng isang katulad mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Bulong niya sa kanyang sarili na para bang kausap si Elias. Hindi na muling mangyayari ang nakaraan. Nang makumpleto na niya ang mga pekeng dokumento, inilagay niya ito sa isang folder. Ang huling piyesa ng kanyang plano ay ang pagpapakalat nito. Hindi sa loob ng kumpanya, kundi sa labas, kung saan mas malaki ang pinsala. Binuksan niya ang kanyang email. Nagsimula siyang mag-type ng isang mensahe para sa isang sikat na corporate gossip blogger na kilala sa pagiging mabangis at walang awa. Subject: Corruption inside Vergara Corporation. To whom it may concern, I am an employee of Vergara Corp and I have evidence of a new hire using a charity project for personal gain. Pinindot niya ang attach file at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang send. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. Maghintay na sumabog ang bomba, nakakatatanim niya lang. Napakaganda ng simula ng linggo para kay Elias. Ang kanyang scholarship fundraising drive na pinangalanan niyang Pangarap ng Kinabukasan ay naging isang malaking tagumpay. Matapos ang hapunan sa bahay ng mga Vergara, tila nagkaroon ng basbas si Ricardo sa kanyang mga gawain. Ang mga empleyado na nakaramdam ng pagbabago sa ihip ng hangin ay naging mas bukas at sumusuporta. Nakakolekta sila ng halos 100,000 piso sa loob lamang ng 3 araw. Ang pera ay nakadeposito sa isang hiwalay na account ng kumpanya at lahat ng transaksyon ay malinis at dokumentado. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Elias na natagpuan na niya ang kanyang lugar sa Vergara Corporation. Naglalakad siya sa hallway, may ngiti sa kanyang labi nang mapansin niyang ang lahat ng madadaanan niya ay nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ito ang karaniwang tingin. May halong awa, pagtataka, at ang iba ay tila nandidiri. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang mga bubuyog. Siya yun, di ba? Kawawa naman, mukha pa namang mabait. Hindi mo talaga masasabi ano. Huminto siya sa tapat ng water dispenser. Si Lorna, ang babae mula sa accounting na unang naging palagay sa kanya, ay umiiwas ng tingin. Lorna, may problema ba? Tanong ni Elias. Nag-atubili si Lorna, ngunit sa huli ay kinuha ang kanyang cellphone. Hindi mo pa ba nababasa, Elias? Ipinakita niya ang screen kay Elias. Nakatambad sa kanya ang isang artikulo mula sa isang sikat na blog, ang The Corporate Watchdog. Ang headline ay malaki at mapanira. Ang kabutihan ba ay isa lang palabas? Bagong empleyado ng Vergara Corp, sangkot sa issue ng pandaraya sa isang charity project. Nanginginig na binasa ni Elias ang artikulo. Nakasulat doon ang kanyang pangalan. Nakasulat doon ang tungkol sa pangarap ng kinabukasan. Ayon sa artikulo,
na sinusuportahan ng mga leaked na dokumento. Si Elias daw ay naglipat ng 20,000 piso mula sa donation account patungo sa isang personal na account. Hindi, hindi ito totoo, bulong ni Elias. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang artikulo ay may mga screenshot ng email at bank transfer slips. Ang mga ito ay halatang halata na peke para kay Elias. Ang email ay hindi galing sa kanya. Ang account number ay hindi kanya. Ngunit para sa isang taong hindi nakakaalam, ang mga ito ay mukhang lehitimo, mukhang totoo. Elias, totoo ba ito? Tanong ni Lorna. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi, hindi ko magagawa yan. Halos pasigaw na sagot ni Elias. Nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Si Gina mula sa HR. Mr. Santos, pinapatawag po kayo sa legal department. Now na po. Ang paglalakad patungo sa legal department ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Elias. Ang bawat tingin, bawat bulong, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa loob ng conference room naroon ang 2 abogado ng kumpanya at si Mateo. Ang mukha ni Mateo ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya at pag-aalala. Elias, I'm very disappointed, sabi ni Mateo, umiling-iling. I trusted you. Wala akong kasalanan, Sir Mateo. Giit ni Elias. Peke ang lahat ng yan. Inilatag ng isang abogado ang mga nakaprint na dokumento sa mesa. Ang mga parehong dokumento mula sa blog. Mr. Santos, can you explain this bank transfer slip? Ang account na ito ay nakapangalan sa isang Leticia Santos. Kamag-anak niyo po ba? Si Leticia Santos, ang kanyang yumaong asawa. Parang sinaksak sa dibdib si Elias. Kung sino man ang gumawa nito, sinigurado nitong magiging masakit. Sinigurado nitong madudurog siya. Opo, asawa ko po. Pero wala na po siya. At matagal nang sarado ang account na yan. Paliwanag ni Elias. Ang boses ay nanginginig. Isa po itong bitag. Frame up po ito. Sino naman ang magpi-frame up sa'yo, Elias? Tanong ni Mateo. Ang tono ay malumanay, ngunit puno ng lason. Isa ka lang simpleng empleyado, wala kang kaaway dito. Walang masabi si Elias. Paano niya sasabihin na ang taong nasa harapan niya mismo ang pinaghihinalaan niya nang walang kahit isang katibayan? Ang interogasyon ay tumagal ng 1 oras. Paulit-ulit ang mga tanong. Paulit-ulit ang kanyang mga pagtanggi. Ngunit wala siyang pruweba. Ang lahat ng pekeng ebidensya ay laban sa kanya. Sir Ricardo knows about this? Tanong ni Elias, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Tumango si Mateo. He's the one who ordered this investigation. He's not happy, Elias. Not happy at all. Nang matapos ang pagpupulong, bumalik si Elias sa kanyang mesa para kunin ang kanyang mga gamit. Ang mga kasamahan niya ay tahimik na nagmamasid na parang nanonood ng isang hayop na nasugatan at naghihingalo. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Ricardo Vergara. Ngunit diretso ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit, voicemail. Sinubukan niya sa pangatlong beses. The number you have dialed is currently unavailable. Nablock na siya. Habang naglalakad siya palabas ng gusali sa pangalawang pagkakataon, ang pakiramdam ay mas masahol pa kaysa sa una. Noong una, nawalan siya ng trabaho. Ngayon, nawalan siya ng trabaho, ng dignidad, at ng pangalan. Biglang bumukas ang pinto ng isang conference room na kanyang nadaraanan. Sa loob, naroon si Ricardo Vergara. Nakatayo, nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay hindi na malamig na parang yelo. Ito ay nag-aapoy. Nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Sa kamay nito, hawak ang isang pamilyar na papel, isang termination letter. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng hallway, ang kay Elias na puno ng pakiusap at ang kay Ricardo na nagliliyab sa apoy ng pagtataksil. Para kay Ricardo, ang kasaysayan ay umuulit. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na si Elias, ang mabait na ama.
Siya na si Mang Tomas. Siya na ang lahat ng taong nagpanggap na mabuti para lang manakit sa huli. Ang sakit ng pagkamatay ng kanyang ama, isang sugat na akala niya ay naghilom na, ay muling bumuka at nagdugo. Sir Ricardo, magpaliwanag po ako, sabi ni Elias, humakbang pasulong. Huwag kang lalapit sa akin, mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Itinaas niya ang hawak na termination letter. Ito lang ang kailangan nating pag-usapan. Lumabas si Mateo mula sa likuran ni Ricardo. Sir, kalma lang po. Hayaan na natin ang legal team ang humawak dito. Ngunit hindi nakikinig si Ricardo. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Elias. Lumakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akala ko iba ka, sabi ni Ricardo. Ang pait ay bumabalot sa bawat salita. Inihagis niya ang folder ng mga pekeng ebidensya sa dibdib ni Elias. Kumalat ang mga papel sa sahig. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo ang nanay ko. Ginamit mo ang anak mo para makuha ang simpatya namin. At para saan? Para sa 20,000 piso. Hindi po totoo yan, sir. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Elias, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Maniwala? Tumawa si Ricardo. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng sakit. Ganyan na ganyan ang sinabi ng taong pumatay sa ama ko. Maniwala ka sa akin, Don Ignacio. Ginamit niya ang kabaitan ng tatay ko. At ano ang ginawa niya? Sinaksak niya si Papa ng patalikod. Sa gitna ng komosyon, dumating si Doña Mercedes na halatang tinawagan ng isang taong nag-aalala. Ricardo, anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang muka ay puno ng pagkalito. Ito, ma! Sigaw ni Ricardo. Itinuro si Elias. Ang mabuting tao ninyo, isang magnanakaw, isang manloloko. Ito na mismo ang sinasabi kong kahinaan, ang pagtitiwala sa maling tao. Hindi ako naniniwala. Matigas na sabi ni Mercedes, lumapit kay Elias. Elias, tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Elias sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at desperasyon. Tita Mercedes, sa ngalan po ng yumaong asawa ko, wala po akong kasalanan. Hindi ko po kayang gawin ang ibinibintang nila. Ang sinseridad sa boses ni Elias ay sapat na para kay Mercedes. Humarap siya sa kanyang anak. Ricardo, nakikita mo ba ang ginagawa mo? Hinahayaan mong lamunin ng multo ng nakaraan ng iyong pagkatao. Hindi mo nakilala ang tama sa mali. Tama sa mali? Sagot ni Ricardo. Ang panga ay naninigas. Ang tama ay protektahan ng kumpanyang ito. At ang mali ay ang hayaang manatili ang isang ahas tulad niya dito kahit isang segundo pa. Humarap siyang muli kay Elias. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin, sa nanay ko, o sa kahit saang lupalop ng Vergara Corporation. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho, kundi mabubulok ka rin sa kulungan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Elias. Ang pagbabanta ng kulungan, ang pagkasira ng kanyang kinabukasan, ang kahihiyan na idudulot nito kay Luna. Iyon na ang huling dagok. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Ang hatol ay naibigay na. Yumuko si Elias. Tinalikuran niya ang mag-inang Vergara, si Mateo, at ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Naglakad siya papalayo. Nang makalabas siya sa gusali, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi niya ito inalintana. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, walang patutunguhan, habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit, hindi ang mga akusasyon. Ang masakit ay ang pagkawala ng pag-asa. Ang pagkawala ng panandaliang paniniwala
na ang kabutihan ay maaari palang manalo. Samantala, sa loob ng gusali, naiwan si Ricardo na nanginginig sa galit. Ngunit habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Elias sa gitna ng ulan, ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakabininging katahimikan. Isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Nakuha na niya ang kanyang hustisya. Naprotektahan na niya ang kanyang kumpanya. Ngunit bakit? Sa halip na makaramdam ng tagumpay, ang nararamdaman niya ay isang malaking-malaking kabiguan. Pumasok siya sa dating opisina ng kanyang ama. Tumingin siya sa malaking portrait nito na nakasabit sa dingding. Ang nangiti sa larawan ay tila nangungutya sa kanya. "Masaya ka na ba, Ricardo?" Tila tanong nito. Napaupo siya sa silya ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang bigat ng kanyang korona, ang bigat ng kanyang galit, at ang bigat ng isang pagkakamaling maaaring hindi na niya maitama. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mercedes at naglapag ng isang luma at maalikabok na kahon sa ibabaw ng mesa. Bago mo tuluyang husgahan ng tao, sana basahin mo muna ang mga liham ng papa mo, sabi ni Mercedes. Ang boses ay pagod at puno ng pighati. Ang mga liham na hindi mo kailanman binasa. Pagkasabi noon, iniwan siyang mag-isa ni Mercedes sa dilim, kasama ang kahon ng mga lihim at ang multo ng kanyang mga desisyon. Ilang oras na nakatitig si Ricardo sa lumang kahon na iniwan ng kanyang ina. Ang kahon na naglalaman ng mga salitang isinulat ng kanyang ama. Mga salitang 10 taon niyang iwinaksi at kinalimutan para sa kanya. Ang mga ito ay simbolo ng kahinaan, mga paalala ng isang pilosopiyang nagdala sa kanyang ama sa kamatayan. Ngunit ngayong gabi, may kung anong nag-udyok sa kanya. Marahil ang mga salita ng kanyang ina. Marahil ang larawan ng paglisan ni Elias sa gitna ng ulan. O marahil ang nakakabinging katahimikan sa kanyang puso na hindi kayang punan ng galit. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang mga sulat na nakatali ng isang kupas na ribon. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar pa rin, malakas at puno ng karakter. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ito ay isang liham para sa kanyang ina. Isinulat ilang araw matapos ang pagkakatuklas sa pandaraya. "Mahal kong Mercedes," basa ni Ricardo sa isip. "Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mukha ni Tomas, ang pagtangis niya, ang paghingi niya ng tawad. Oo, nagalit ako. Nasaktan. Ngunit habang tumatagal, ang galit ay napapalitan ng isang mas malalim na lungkot. Lungkot, hindi para sa pera na nawala, kundi para sa isang kaibigan na naligaw ng landas. Nagkulang ba ako, mahal ko? Hindi ko ba nakita ang kanyang mga pasanin? Sana pala, bago ko siya hinusgahan, inalam ko muna ang lalim ng kanyang pinagdadaanan. Ang kasalanan niya ay hindi maipagkakaila, ngunit ang pagkukulang ko bilang kaibigan ay habambuhay kong dadalhin." Natigilan si Ricardo. Hindi ito ang amang naaalala niya. Ang amang ikinulong niya sa kanyang alaala ay isang taong mahina at talunan. Ngunit ang amang nagsusulat nito ay isang taong puno ng habag. Puno ng pagsisisi, hindi dahil sa pagtitiwala, kundi dahil sa kakulangan ng pag-unawa. Binasa niya ang sunod-sunod na liham. Lahat ng mga ito ay may iisang tema. Ang sakit ng nasirang pagkakaibigan at ang paniniwalang ang pagtulong sa kapwa, kahit may panganib, ay isang tungkuling hindi dapat talikuran. Walang salita ng galit laban kay Mang Tomas, tanging lungkot at awa. Naunawaan na niya ngayon. Ang pumatay sa kanyang ama ay hindi ang pagtataksil, kundi ang bigat ng isang pusong may malasakit. Habang nagbabasa, isang detalye sa report laban kay Elias ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang bank account, nakapangalan sa asawa ni Elias, si Leticia Santos.
Ayon sa report, ang account ay aktibo, ngunit malinaw sa pagkakaalala ni Ricardo ang sinabi ni Elias sa hapunan. Matagal nang sarado ang account na yan. Isang maliit na butas. Isang maliit na hindi pagkakatugma. Dala ng isang biglaang pagdududa, binuksan ni Ricardo ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang access bilang CEO, sinimulan niyang mag-imbestiga. Una, ang security footage. Hinanap niya ang gabi bago pumutok ang iskandalo. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Mateo. Nag-overtime ito hanggang halos maghating gabi. Isang bagay na hindi nito karaniwang ginagawa. Sunod, hinanap niya ang lumang 201 file ng ama ni Mateo. Nagtaka siya noon kung bakit iba ang apelyido nito. Ngunit ipinaliwanag ni Mateo na apelyido iyon ng kanyang ina. Ngunit nang buksan niya ang file, isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pangalan ng ama nito, Antonio Reyes, hindi si Mang Tomas. Ngunit ang pangalan ay pamilyar. Mabilis niyang hinanap ang records ng iskandalo, 10 taon na ang nakalipas. Si Tomas ang pangunahing akusado. Ngunit may isa pang pangalan na kasama sa investigasyon, isang junior accountant na nagbigay ng testimonya laban kay Tomas para iligtas ang sarili nitong balat. Isang accountant na tinanggal din sa kumpanya dahil sa loss of trust and confidence. Si Antonio Reyes. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ni Mateo na maging matigas. Ang pagkamuhi nito sa anumang uri ng kahinaan. Ang mabilis nitong paghusga kay Elias. Lahat ay isang pagkukunwari. Isang mahabang paghihiganti. Hindi laban sa mga Vergara, kundi laban sa anino ng kahihiyan ng sarili nitong ama. Gusto niyang patunayan na hindi siya katulad ng kanyang ama. Gagawin niya ang kabaligtaran. Magiging tapat siya sa pamamagitan ng pagiging malupit. Ang huling pruweba. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at tinawagan ng isang private investigator na pinagkakatiwalaan niya. I need you to trace a bank account. An old, closed account under the name Leticia Santos. I need to know if there were any recent transactions kahit peke, and I need it tonight. Makalipas ang 1 oras, dumating ang sagot. Ang account ay matagal nang sarado. Ngunit ang bank transfer slip na kasama sa ebidensya ay nagmula sa isang template na dinadownload online at ang IP address na gumawa ng pekeng email ay matutunton sa isang condo unit sa Makati. Ang address ng condo ni Mateo. Bagsak ang balikat ni Ricardo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang si Elias ang kanyang minaltrato. Nagpagamit din siya sa isang taong ang buong pagkatao ay binuo sa isang kasinungalingan. Kinaumagahan, maagang pumasok si Ricardo. Kalmado siya. Isang nakakakilabot na kalma. Mateo, in my office now, sabi niya sa intercom. Pumasok si Mateo na may ngiti sa labi. Good morning, sir. Any good news? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, inilapag niya ang isang lumang litrato sa mesa. Isang litrato mula sa isang Christmas party ng kumpanya. 10 taon na ang nakalipas. Nakangiti sa litrato si Don Ignacio. Sa tabi nito, si Antonio Reyes at ang kanyang batang anak. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay walang emosyon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Mateo. Namutla siya na parang isang patay. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang galing mo, Mateo. Ang galing mong magtago. Pagpapatuloy ni Ricardo. Pero ang kasinungalingan, kahit gaano pa katagal, lalabas at lalabas din. Biglang nag-iba ang anyo ni Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. Sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Pinoprotektahan kita sa sarili mo, sa kahinaan mo. Ang isang tulad ni Elias ang sisira sa lahat ng pinaghirapan mo, tulad ng ginawa ng mga katulad niya sa ama mo.
Ang ama ko ay hindi sinira ng kabutihan niya, mariing sagot ni Ricardo. Tumatayo. Ang pumatay sa kanya ay ang sakit. Isang sakit na ikaw mismo ang nagdadala ngayon. Ang sakit ng pagkamuhi. Hindi na nakinig si Ricardo sa iba pang sasabihin ni Mateo. Tahimik niyang pinindot ang intercom. Security, please come to my office. Escort Mr. Reyes out of the building. Matapos palayasin si Mateo, isang mabigat na pasanin ang tila na bunot mula sa mga balikat ni Ricardo. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang. Pinalitan ito ng mas malaking bigat. Ang bigat ng kanyang pagkakasala kay Elias. Ang pagpapaalis kay Mateo ay paglilinis sa kanyang kumpanya. Ang paghingi ng tawad kay Elias ay paglilinis sa kanyang kaluluwa. Hindi niya ito idinaan sa telepono. Hindi rin sa isang formal na sulat. Alam niyang kailangan niya itong gawin ng personal. Hiningi niya ang address ni Elias mula sa HR. Nagmaneho siya mag-isa, tinanggihan ang alok ng kanyang driver. Ang Mercedes-Benz niya, na karaniwang nasa maluluwag na kalsada ng Forbes Park, ay unti-unting pumasok sa masisikip at magugulong eskinita ng tondo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng malapitan ang mundong ginagalawan ni Elias. Mga batang naglalaro sa gitna ng daan, mga tindahang sari-sari na puno ng buhay, mga kapitbahay na nag-uusap sa bawat kanto. May kahirapan. Oo, ngunit meron ding komunidad. Isang bagay na wala sa kanyang malamig at malaking mansyon. Natagpuan niya ang maliit na apartment na tinitirhan ni na Elias. Kumatok siya sa pintong yari sa yero. Bumukas ito at ang bumungad sa kanya ay si Luna. Ang malalaking bilugang mata nito ay puno ng gulat na agad na palitan ng takot at pag-iingat. Nagtago ito sa likod ng kanyang ama. Lumabas si Elias. Ang pagod at sakit ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ngunit wala na ang desperasyon. Pinalitan ito ng isang tahimik na dignidad. Sir Ricardo, sabi niya, ang boses ay kalmado. Anong ginagawa niyo rito? Walang paligoy-ligoy. Walang pagtatangkang itago ang kanyang pagkakamali sa likod ng kapangyarihan. Tumingin si Ricardo diretso sa mga mata ni Elias at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Nandito ako para humingi ng tawad, sabi ni Ricardo. Ang boses ay taos-puso. Elias, Luna, patawarin niyo ako sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko. Nagkamali ako. Hinayaan kong bulagin ako ng nakaraan ko. At dahil doon, nasaktan ko ang isang taong walang ibang ginawa kundi ang tumulong. Hindi agad umimik si Elias. Tinitigan lang niya si Ricardo na para bang sinusukat ang katotohanan sa kanyang mga salita. Pinaalis ko na si Mateo, pagpapatuloy ni Ricardo. Alam ko na ang buong katotohanan. Siya ang nagplano ng lahat. Isang buntong hininga ang kumawala kay Elias. Isang buntong hiningang naglalaman ng lahat ng bigat na kanyang pinasan. Alam ko, mahinang sabi ni Elias. Alam kong hindi mo yon magagawa, sir. Hindi. Mabilis na pagtutol ni Ricardo. Kaya kong gawin iyon. At ginawa ko. Ang kasalanan ni Mateo ay sa kanya. Pero ang kasalanan ko ay sa akin. Ako ang humatol sa'yo nang walang sapat na batayan. Ako ang naging malupit. Patawarin mo ako. Yumuko si Ricardo. Ang dakilang CEO ng Vergara Corporation, yumuko sa harap ng isang simpleng tao sa isang eskinita sa tondo. Isang imaheng hindi kayang isipin ng kahit sino. Si Luna ang unang kumilos. Dahan-dahan itong lumabas mula sa likod ng kanyang ama. Lumapit ito kay Ricardo at hinawakan ang kamay nito. Okay lang po, sabi ng bata. Sabi po ng tatay, lahat po ng tao nagkakamali. Ang simpleng salita mula sa isang bata ang tuluyang bumasag sa natitirang yelo sa puso ni Ricardo. Tumingala siya at ngayon may mga luha na sa kanyang mga mata. Ngumiti si Elias, isang maliit ngunit tunay na ngiti.
Pumasok po muna kayo, sir. Magkape po tayo. Sa loob ng maliit, ngunit malinis na sala ni na Elias, nag-usap sila. Hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang lalaki. Dalawang amang nagmamahal sa kanilang pamilya. 2 taong binago ng sakit at pagkawala. Gusto kong bumalik ka sa kumpanya, Elias, sabi ni Ricardo. Pero hindi bilang isang specialist lang. Gusto kong maging bahagi ka ng leadership team. Gusto kong ikaw ang mamuno sa pagbabago ng kultura ng Vergara Corporation. Kailangan ko ng puso mo sa kumpanya. Kailangan ko ng paalala ng kung ano ang tunay na mahalaga. Tinanggap ni Elias ang alok, hindi para sa posisyon, kundi para sa misyon. Makalipas ang ilang buwan, isang masayang salu-salo ang naganap sa mansyon ng mga Vergara. Naroon si Elias, si Luna, si Ricardo, at si Doña Mercedes. Ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ipinagdiriwang nila ang matagumpay na paglulunsad ng pangarap ng Kinabuksasan Foundation, ang pinalawak na scholarship program na pinamumunuan na ngayon ni Elias. Isang tagay, sabi ni Ricardo, itinaas ang kanyang baso, para sa mga pangalawang pagkakataon. At para sa mga bagong simula, dagdag ni Elias, itinaas din ang kanyang baso. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, tumayo sina Ricardo at Elias sa balkonahe, tanawang kumikinang na syudad. Ang Vergara Tower ay nagniningning sa gitna ng lahat. Handa ka na ba, partner? Tanong ni Ricardo, nakangiti. Tumingin si Elias sa tore, hindi na may takot o pag-aalinlangan, kundi may pag-asa at layunin. Ngayon pa lang tayo nagsisimula, sagot niya. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang pagsubok na darating. Ngunit ngayon, haharapin nila ito nang magkasama. Dala-dala ang isang aral na natutunan sa pinakamasakit na paraan, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at maniwala sa kabutihan ng kapwa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elias at Ricardo. Mga minamahal naming kaibigan at tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay na ating sinamahan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang bawat karakter ay tila naging totoo sa aking isipan at puso. Kasama ninyo akong kinabahan para kay Elias, nainis kay Ricardo, at umasa para sa kanilang dalawa. Ang kanilang paglalakbay ay naging paglalakbay ko na rin. Ang kwentong ito ay isang simpleng paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, pagkadapa, at mga pagsubok na ating hinaharap, ang tunay na kabutihan ay palaging may puwang para manalo. Isang paalala na ang pagpapatawad ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat, at ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Naway baunin ninyo ang aral na ang pinakamalaking yaman ay hindi nakikita sa salapi, kundi sa isang pusong marunong magmahal at umunawa. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula kina Elias at Ricardo? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwentong magbibigay inspirasyon at kulay sa ating mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.